Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, petsa 3 sa buwan sa Hunyo 2025. Sangan sa akong partner Malu Inocando Tabar og ni Crystal Joy Felerca, ako ang inyong kahigala sa kinginan, Attorney John Destacamento. Aton sang sawaan ang usa ka oras nga buntag karong buntaga dinhi itong programa nga Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya di ta maglangan ato dayong lion ang mga igawas nga mga front pages sa mga nagkadaiyang lokal o nasyonal nga mga pamantalaan dinhi sa ato. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, MCWD bankruptcy looms over price cap. Sa Super Balita, asawa gipatay sa kapuyo kay giingong dunay lain. Sa The Freeman, Central Visayas records 7 monkeypox cases, but authorities say no cause for panic. Sa Banat News, gipatay sa silosong kapuyo at tubangan sa ilang 11 anyos nga anak. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos Totore, clean up ranks, restore trust. Sa The Philippine Star, will Sara impeachment trial push through? Senators to vote on June 11. Sa Manila Bulletin, Marcos orders PNP cleansing. Torre vows 3-minute police response. Ug sa Tempo, Torre installed. Marcos to new PNP chief, intensify anti-drugs drive and police visibility. Mao kadto ang mga front pages sa atong mga lokal o national nga pamattalaan ug karon atong sutaon ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Nato tong linya si Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Visayas. Maayong buntag Ma'am Ana. Yes sir, may buntag ug mao kini itong weather update karon adlaw. Southwest monsoon or ang habagat nagapektar sa dakong bahin sa Luzon. And so far karon adlaw wa ta gina-monitor nga LPA or bagyo doon sa tong nasod. Undong diini dili sa Visayas, maksinatin ang kitag panagsamo panganuron ngadto na sa mag-umon nga kalangitan apan aduna tsansa ani mga patak-patak nga pagulan. Or isolated rain showers or thunderstorms o tinatawag tong localized thunderstorms. O sa hangin o sa kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan ng hangin mga puslabi o naman nga kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. And diri sa Sugbo, kadagatan na ay pag-unas, alas 8:55 sa Kamuntagon, and mutao balik ini alas 3:36 sa Kapunon. Atong temperatura nga sa Metro Cebu, posibleng gikan sa 27 ngadto sa 34 degrees Celsius. O atong heat index posibleng maabot sa 41 degrees Celsius. O ang adlaw mo salop niya alas 6:03 sa gabion. Diri lang ko kutob kini sa Dumdum, kadiri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong buntag, daghang salamat. Daghang salamat Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Visayas. Good morning yung tanan diha sa inyong buhatan mga ma'am ug sir. Nya sa atong pagbalik, ato niya yang susihon ang mga balita nga nahipos sa atong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Nya makauban sab nato si Crystal Joy Felerca dinhi sa atong programa. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy,
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pag-gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung atagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Ug karon atong sayran ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, Cebu City Government ni umulog Interagency Task Force aron pakigbatukan ng Mpox virus sa syudad. Gibantayan karon sa mga tinugyanan sa panglawas ang 4 ka mga suspected cases sa mong sakit ug gipaubos na sila sa isolation. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giumol na sa Cebu City Government ang Interagency Task Force nga may musubay sa mga nitumaw nga kaso sa monkeypox kon Mpox virus. Ubos sa Executive Order No. 19 ni Mayor Raymond Alvin Garcia, langkuban ang mga task force sa buhatan sa Mayor, City Health Department, City DRRMO ug uban pa. Apil usab sa task force ang Department of Education ug Department of Health. Gitaho ni Mayor Garcia nga nasa 4 ang suspected cases sa Mpox sa syudad sa Sugbo ug gipaubos
sa isolation sa Tambalanan. Nagpaigayon usab sila og contact tracing ngadto sa mga nakahimamat diini. Important mangod is not the number of mpox cases that we have in the city. What is important is our response, and most especially ang atong surveillance, most especially in the community, which we have been doing even last year. Ato namaning na istorya last year, karon pa lang yun ni Buto. Subayon sa Mount Task Force ang mga nataptan sa mpox sa syudad. Hinuon gipangandaman na ang mga Tambalanan aron pag-atiman sa mga nagpahiling kung adunay sintomas. Gipaubos pa sa makutim pagtuon sa Research Institute for Tropical Medicine ang mga suspected cases aron masuta kung nagpositibo ba sila sa mpox. The hospitals are very ready, as I've said last year. We have already talked about this with Vicente Soto, with the Department of Health, and even CCMC. Samtang gitaho ni Department of Health 7 Director Dr. Joshua Brillantes nga pulos mga locally transmitted ang maong sakit o walay travel history kadto mga natakdan sa mpox. Sumapausab ni Brillantes kaniadto Marso hangtod Abril ana sa unom ang kumpirmadong nataptan sa mpox diin, usa lang ang namatay og nangaayo ang uban. Nagagikan sa Sugbo ang kadaganan sa mga nataptan. Usual niya is dili mong siya ingon sexual yun, but ang among na-observe din sa Central Visayas is na ay history of multiple sexual partners. At nag-usap ang Vicente Soto Memorial Medical Center alang sa pagatiman sa mga pasyenteng gipang-refer ngadto kanila. Sumapa sa mga kadagkuan nga igol lang sila mag-atiman sa mpox patients kung adunay mga complications sa lawas. So far, as of this time, we don't have any admitted cases. As I've said, we only accommodate those patients that needs level 3 of care. Himugatan ni Garcia nga gawas ga andam sa pagresponde ang kagamhanan sa syudad walay angayang ikabalaka ang katawhan kay dali usab nga matambalan ng mpox. Maong wala nila gikonsiderar ang mandatory usage of face mask tungod kay physical contact man ang pagtinakdanay sa maong sakit. Hygiene is very important. Mo nang gibalik-balik gyud sa mga doktor nga kinahanglan kay kuan man skin to skin contact, and then if on surfaces, it's all really about hygiene, mga sigitag panghunaw, sigitag panglimpyo sa atong areas. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, dakbayan sa Mandawi ni hatag na og health kit sa pasyente nga dunay suspected nga kaso sa monkeypox. Kini samtang gipahibaw nga muumol og task force kung aduna nay outbreak sa maong virus. Ang kasayuran hiatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpatuma na og strategic planning ang syudad sa Mandawi alang sa mpox response. Ang Mandawi City Health Office ang gitahasan sa pagdumala sa pagresponde sa bisan unsang kabahin sa mpox. Matud ni Attorney Jamal James Kalipayan ang Mandawi City Administrator nga i-reactivate ang data management nga kaniadto gipatuman panahon sa COVID-19. Din adunay patient management o contact tracing team. Napaghihapon ta, so it's a matter of activating it na sa gingon pa ni Doc, we have in place naman ani niya. All we need to do is to activate these kanang services para sa ato ang mga constituents. Ang Mandawi adunay natala nga suspected nga kaso sa mpox. Din ga-isolate na ang pasyente ug nipatuman na og contact tracing ang City Health. Bisan pa man niini, matud ni Kalipayan nga wala pa imugna nga task force tungod wala pa may outbreak sa mpox. Karon wala pa ta nagkinahanglan ana because the City Health Office itself can function unless it will be an outbreak na hopefully di na mahitabo kay usa pa man ang atong kaso, but for now the City Health, we are fully confident that the City Health Office can function. Kabahin sa system response, ang City Health Office naghatag usab og kit sa mga pasyente nga gi-quarantine. Din ana ang mga gikinahanglan aron pagsiguro nga dili sila mogawas sa ilang panimay. Kung suspected sila, taas ba yung incubation period ko, so we are asking them nga mo coordinate lang with the City Health Office if ever na sila mabati aron matagaan sila sa mga serbisyo. Giawhag ang publiko sa pag-obserbar sa preventive measures sama sa paglikay sa mga lugar nga daghang tawo ug paghugas sa kamot. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, Commission on Elections Cebu Province miawhag sa publiko nga pahimuslan ang napu kaadlaw nga voter registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Giklaro nga dili dawaton ang barangay certificate isip rekisito sa pagparehistro. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Miauhag ang Commission on Elections Cebu Province ngadto sa publiko nga paimuslan ang napukaadlaw nga voter registration period alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. May tabo kini karong Hulyo 1 ngadto na sa 11 aron atimanon ang mga first-time voters nga namalhina og reactivation sa mga botante. Ang mga makuang gidaghanon laumang makabotar alang sa eleksyon sa barangay karong Disyembre 1 ubos sa kasamtangang balaod. Gawas lang kung ioktaban na kini sa mga magbabalaod sa Kongreso. Apan bisan pa man, nakita ni Provincial Election Supervisor Attorney Marshall Sano nga magpadayon gyapon ang ilang mga pagpangandam. Ay barangay election is like for example, ang parente nimo na tapan, way kontra. So, ang uban magdapo dara, kami po dire maglisod mag-rehistro, much more of verify sa every person nga magparehistro. Kung isutan ang mga rekisitos, dili na mahimong dawaton ang barangay certification. Sumapa ni Attorney Sano nga sa nang-agi mga voters registration, halos nagpalabi ang ubang mga botante sa paggamit sa barangay certification nga walay igong hinungdan. Gibantayan usab sa COMELEC kung aduna bay giingong mga hakot gikan sa laing barangay aron makabalhin na usab. Kandidato from Pinamungahan, lagyo ang ilang mga kwanda, mga Pinamungahan, Bantalisay, ana dili ingon ana, kundi mga silingan ni mga parente ni nga mga kandidato. Mao gihangyo ni Sarno ang publiko nga dili palabyon ang talagsaong higayon sa pagparehistro karong umaabot nga eleksyon sa barangay tungod kay striktong gipatuman ang deadline sa registration nga karong Hulyo 11 sa hapon. Sa kasamtangan ana pa sa Senado ug Kongreso ang desisyon kung dayonon pa ba ang barangay ug sangguniang kabataan elections karong Disyembre 1. Ilabi na nga ni sugyot ang pipila ka mga inilang politiko nga ihinayon na lang kini. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, 30 kabalay ang naugdaw samtang laing 7 ang nakan-an sa kayo sa usa ka nahitabong sunog sa barangay Kinasang-an, Dakbayan sa Sugbo. Illegal nga koneksyon sa kuryente sa usa ka panimalay maoy giingong hinungdan sa sunog. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 30 ka mga panimalay ang hingpit nga naugdaw samtang 7 ang nakan-an sa kayo ug duha aga naangol human miulbo ang sunog alas 12:23 kagahapon sa udto sa Muslim Compound Lower Paradise 3 barangay Kinasang-an sa Dakbayan Sugbo. Nadawat sa Cebu City Fire Station ang alarma sa sunog alas 12:23 sa udto ug pagka alas 12:30 hingpit kini nga napaong nga gisaka lang ato sa first alarm. Nagsugod ang kayo sa panimalay ni Haji Said ngadto duha ka mga pamilya ang nagpuyo nga daling mikatap kadto sa mga silingang kamalayan. Aton sa pag-ulbo sa kayo duha aga nga angol nga silang Joali Makadato 18 anyos nga nasamad sa walang bukton ug walang tiil nini ug Jamaludin Makadato 22 anyos nga naglisod sa pagginhawa. Base sa data nga gipahibaw sa Bureau of Fire Protection, moabot ngadto sa 40 ka mga pamilya ug 150 ka mga individual ang napektuhan sa mong sunog. Ding di banabana nga mi danyos kini og 975,000 pesos. Mato ni Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, ang Information Officer sa Cebu City Fire Station nga nagpadayon pa nga gisumay sa mga fire investigator ang hinungdan sa sunog. Lagip silang gipang-validate aga mga pamahayag sa mga silingan nga matod pa ang hinungdan sa sunog mao ang illegal nga koneksyon sa kuryente. Giingong gipadlong na nila kini nga dili mag-jumper o kuryente apan dili matod pa kini mo patuo nga mahinungdan sa sunog. Midugang si Villanueva nga usa silang subayon kunon sa katinuod aga mga istorya sa mga silingan. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong uwahing balita, sa laing mga gamit sa paggama og mga armas sa Dakbayan sa Danao gitahan sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7. Subay kini sa ilang gipahigayong operasyon sa Dakbayan. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Laing mga gamit sa paggama og paltik ka mga armas kalibutang sa barangay Masawa sa siyudad sa Danao ang gisurrender ngadto sa 7 of 1st Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 7 alas 8:30 sa gabi natong Biyernes. Ang mga gipangtahan nga kagamitan sa gun manufacturing mo ang duha ka bench drill presses, 13 ka bench vices, 15 ka hacksaws, 82 ka mga steel files ug 4 ka gun pattern. Kini nga mga items mao kan higigamit sa paggama sa mga illegal nga mga armas aron ibaligyan at gusto nga mopalit og paltik ka mga armas nga kasamtangan nga gikustodiya
sa RMFB-7 na nagsasaktong documentation disposal. Neto gabi kisimana binusa og subsub nga operasyon ng kapulisan sa Central Visayas batok loose firearms ug pag-ila sa mga tighimo ug armas sa Danao. Human makita ang presensya sa daghang mga pulis o sa concerned citizen ang miduol sa mga pulis ug mipahibaw nga doon mga gamit sa paghimo og armas ang iyang isurrender. Tungod ni ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, mibutyag nga ang pagsurrender sa mga gamit sa paghimo og mga armas daghan ang kinabuhi ang nasalbar. Ang ilang kampanya batok loose firearms nagpakita sila nga walay hunong nga paghatag sa kahusay kalinaw sa Tibok Region City. Ang Police Regional Office 7 padayon sila nga pag-awhag sa publiko ilabi na sa mga barangay sa syudad sa Danao ug silingan nga mga lungsod nga kung kinsa katungag dunay mga gamit sa paghimog armas labing maayo nga isurrender na lang kini. Dungan sa panawagan nga mohunong na sa paghimo sa paltik nga mga armas aron dili sila makasugat og problema sa maabot nga mga adlaw, din sila nausab ang target sa operation sa kapulisan. Arnold Bustamante, CCTV News. Maukadto ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department nga inyo nakita kaghapong adlaw sa Sayre 47. Sa atong pagbalik, maghisgot ang kita partner ug pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo.
Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pagising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya sa atong pagisgot-hisgot karong buntaga kung naay mga kabuang kasikas o kung dunay mga nagpabadlong diha sa inyohang mga silingan, diha sa inyong dapit, padawag lang mo sa pulis o within 3 minutes, maabot sila. Asa mo ka na work? Nga na ka paspas? Mauna ang pasalig ni bagong PNP Chief General Nicolas Torre III. Dihang gi-instalar na siya formally partner kagahapon isip pinakabag-o nga PNP Chief. So, mo na iyang gitawag nga 3-minute police response time. Kay kana nga programa, inisyatiba sa kapulisan, dito na nagsugod sa Quezon City Police District, dihang siya pa ang chief sa Quezon City Police District partner niya, murag natanawan niya nga epektibo na nga programa. Karon iyahan ang dadon lukop nasod ka na nga inisyatiba. Pero I think murag sukad dito sa Cebu City partner ka, remember ka atong gikuan nila nga app bitaw ni katong bago pud na install nga PRO7 director ba nga 3 minutes pud to ilang target pud ato partner. 3 minutes pud ilang target, so daghan paspas gid. Paspas niya mo lagi na mayon taog kining dili lang taman lip service lang or taman dil pang pa-PR pang papugi points lang, nindot unta kung mabatyagan, ma-feel og mo ma-implementar og tarong og mo work gyud ning 3-minute response time. Kay ikaw partner diha sa imuhang beat sa Lapu-Lapu, di ba, mo cover man sa kag mga police stories. So sa imuhang mga imuhang experience sa partner pag interview og mga yanong mga mulupyo sa Lapu-Lapu City, kumusta man sa dang pagresponde sa kapulisan sa mga kriminalidad? So far partner, sa mga nakuha na po ako ng mga interviews, na mga instances nga dali naka-responde tungod kaya sa mga police outpost nga pang install partner ba. Right, dali ra makatawag og kanang kapulisan, but and I guess kuan man pud partner kanang nag-ongoing man pud na ilang mga midnight roving bitaw. Pero I guess kanang sa outpost partner, one thing na nga naka-help sa kanang immediate response, but I guess di ko sure if 3 minutes achievable ang 3 minutes sa karon nga ako like sa current status nga kanang mga police outpost lang. Kaya usay man gud kanang if tawag partner mo, I don't know if 3 minutes enough na day na ang pag-respond dito sa area, knowing nga layo. Verify para ba bitaw layo kaayo niya. Ya traffic sa dusahay. Tinuod. Knowing nga ang Lapu-Lapu pud partner dako ba kaayo na. So kaning mga police outpost partner kay ay kakita man sa Cebu City, do na sa mga police outpost dili sa Cebu City. Naay mga police nga naka-assign na pita, so at least kung may in kaso man gani nga dunay mga krimen o bisag unsa nga mga security concerns nga mahitabo dool sa maong police outpost, at least dali ra makaresponde. Murag natoy hitabo ay instances attorney partner nga diri sa Cebu City murag na say tawag na snatchan ba, dali na respondihan tungod kay kanang naa may standby, naka-standby nga mga police nindot na nasampulan dayon to nasampulan dayon na install kaning 3-minute response time partner mao ko ning gitawag nga core pillars sa pamunuan ni Torre diha sa PNP. Ang lain nga pillar sa iyahang pamunuan mao ning gitawag og unity or pagkahiusa og moral within the ranks. So murag iyaning trabahoon nga murag ma-boost ang moral sa kapulisan partner, as well as accountability and modernization. So aron masiguro partner nga kining
3-minute response time achievable yun ni ang buhato ni ni General Torre kay iyaha kuno ning instead nga 12-hour ang shifting schedule sa mga pulis, himuon niyang tag 8 oras na lang. Kay para kuno sa dili kaayo inana kataas ang kuan, iyang pamove-an ang shift to 8 hours, pero partner mag-expect sad siya nga dapat kung duty ka diha, dapat ka nang always ka on alert, always ready to render public service, ug dapat kining on the lookout ka permi sa criminality, dili ka magtugtog sa pansitan, partner. So mo na yang gi-expect. So murag gusto jud siya nga ipa-feel sa katawhan sa akong nadungog sa press conference niya, partner, murag gusto niya ipa-feel sa katawhan, partner, nga na yung mga pulis. Og murag ako nakuha na to, gusto mabalik ang trust sa katawhan ngadto sa kapulisan kay di man gud nato malilong, partner, nagay mga kuan nga murag naglisod na pud og salig sa kapulisan tungod lagi ani mga bad eggs in the ranks, within the police ranks nga maoy nakapa. Of course, we're not saying silang tanan no mga bad eggs na kay naara magiuban nga magpabadlong, ang uban na diniyos gyud ang ilang pagtrabaho. So kana wala tay problema ana, pero naadjay uban nga who bring a bad name, a bad reputation to the organization. So hopefully kining ma-restore ni ang public trust and public confidence sa katawhan diha sa PNP. But sa kaning kuan, partner ba, di ba? Atong gikuan diri nga 8-hour shift na lang unya. Sa atong nabasan diri implementing 3 shifting schedules. Enough ba kanya ang mga personnel each for example, Cebu City, Lapu-Lapu City, enough ba kanya mga personnel para ma-ensure gud ni nga within 3 minutes na makaresponde din sila sa knowing nga daho kayo ang area ba niya atong mga personnel baya kay limited ra pod baya na mao lagi na parte atong giingon kung unsay reality on the ground kay it's so easy to say nga 3-minute response time, but first do na batay igo nga kapulisan labi na kay imong pamubaan ang shifting. So that means gagamay na lang ang tao at a specific point in time diha sa police stations, pero mao lagi na yang ingon nga pamubaan ang time, pero dapat always on the guard mo, dili mo magpatanga-tanga unya. Ang iya sang giingon, partner, nga kining ang aron kuno wala sad kuno ni siya tolerance for laziness, meaning dili wala na niya gi-konsente kanang mga kapulisan nga kuan kining magpadako lang sa tiyan. I'm sorry for the word, pero mo na giingon sa uban, padako lang kuno sa tiyan, ya dayon kini igo ra mo kuan sa sweldo, adto lang, and then kini mga tapulan nga mga pulis. And kuan pud siguro, partner, kani kay sa Lapu-Lapu no, merag na sa previous na kong mga balita na may mga nagpositive sa surprise drug test. Sa kay mga action taken ani, although mo kantag mga due process gyud, pero kana ba murag is this a wake up call sa mga kapulisan nga mga magpabadlong gyud kay murag sa ilang sa paglingkod karon ni General Torre, murag gusto gyud siya hanayon gud niya ang kanang limpyuhon gud niya ang reputation sa kapulisan. Ato sad nang atngan, partner, kung unsa sa iyahang mga action ang mga police escalawags, pero even katong mga police commanders, partner, nga dili makahatag og report or taho sa mga journalists in their areas of jurisdiction. Miingon diri nga giwarningan sila kanang mga police commanders nga dili that refuse or fail to provide journalists with necessary information. Papalitan na breaking news na gipatay nya dahil dili ka makatag og information kay usahay i-withhold or without juries, without a valid justification. Kanang i-withhold man na siya nga it's not a matter of national security man kaha na diha, basta dili lang na siya mga exceptions to the rule on privileged communication. So ihatag na sa mga journalists kay aron ma-report na nato. So that's a good thing for us, day partner. Kaya like as I sa tinod ba, partner, this would kining mag-apas-apas sa mga source. Kaya usay ka na naging ikuan sa nila ba nga angay ba ni ikuan kay syempre sa ilaha pod if nay mga criminality nga nahitabo. Syempre sa ilaha pod nga kuan nga wa man ni narespondihan. So sa ilahang police station ang reputation ang maguba kay labi na mga dagkong balita, partner niya. Usahay kanila bang ilaha gusto na sila mas ma-resolve sa ang problema usapan nila ipagawa sa media. So ang media town punga og kanang apas kay gikan sa top story hangtod na sa us mo nag follow up na lang gyud, like wala tay side from that day gyud ba kay kana
dili mo hatag og statement, di magpakita or magtago-tago, ay wala diri si kuan ma'am, wala diri kanang balibaran bitaw, and bisag kami kasabot mi sa among trabaho, and also sila pod kasabot pod sila sa trabaho sa mga journalists nging ana be kay kung kuan kinsa may pangitaan og information partner, di ba ang media mo ana silang o nganong wala man nagawa sa media ngano magitago ni ninyo is nga na ba. So ang i-report na lang kay niadto ka sa police station pero wala gihatag ang police. Mao na at least sa ubos no. Sa pagkutlo ning balita wa pay pamahayag nga giluwat. Wala ba? Oh, usa sa mga kuan di ay partner, gusto niya nga buhaton sa ni ni General Torre kay kining iya kuno ning i-deactivate kining mga police community precincts. Ambot unsa ni mga PCP or police community precincts aron kuno ma-realign ang mga police office og i-realign sa niya ang police officers on beat patrol. Kay matod pa niya dili siya fan aning mga PCP or police community precincts because mao kuno ni kasagaran mahimo na lang ni mga lugar diin ang mga kapulisan diha na lang kuno magtambay-tambay, magkuang-kuan, magbarog-barog. So ang bottom line is ang PCP kuno is a fixed structure which when left unattended could become something else. Matod sad ni General Torre nga wala siya tolerance ani mga police nga magpakita nga way interest sa pag-assist og mga tao, kanang especially kanang mga katawhan nga mo duaw intaw sa kapulisan kay pangayog pakitabang for certain issues. Kabantay ka na partner karon imbes mo adto ka sa police kay mga kag issue mo adto kag tulfo. Ma-intimidate man partner kag media. Mura kag makatinuod partner. Murag gusto sila di sila ka direct approach dito sa mga police station kay murag nabi to ang kahadlok nga tabangan baka ko ani murag that's good thing ang kanang ilang ko anon. Pero kabaw ka partner dito sa Lapu-Lapu no nabay usa ka case pa dito tungo gikan siya gikulata katong report nako previous weeks nga gikan siya gikulata niya na ngay siya nagkadugo yang na ngay siya tabang sa police nga nasa police outpost unya partner kay wala daw siya gitabangan nagkadugo yang na gusto na siya magpatawag og ambulance or magpa-assist siya padung sa ospital but kana gibalibaran daw siya mo yung giingong gibalibaran siya kay kanang di daw kabiya sa iyang police outpost but kana ba ang kuan pud atong reklamante nga di ba day ka radyo wa ba day kay radyo para mo mga ikagtabang. So nga nga mga instances ba nga nga na nanginahanglan ang tao og tabang, so how can you help man? I think bisan di ka mohawa sa imong outpost pwede man ka justified ba ang paghawa sa imong police outpost kay naa may kuan compelling nga reason nganong pero wag siguro sa ila pod partner kay namagud na sila I think sa ilang kuan ba nga dili gud pwede biyaan ang outpost ingana pod so mo pod siguro to gikuanan sa police pero kana pwede mo siguro ka pa nga makapangayog ay makahimo og laing way mo tawag ba ka mo radyo ba ka mo chat good gani ngayo og reinforcement. So even kato kuno mga concerns nga dili police related matod ni General Torre hala sige tabangi gyapon ninyo ang katawhan bisan pa og kining it is not necessarily related to peace and order, criminality. Kung doon na dihay nagpakitabang nga katawhan or tao sa inyong mga kuan, buhatan, at atimanan ninyo, hatagi ninyo sa pagtagad. So, overall, mauna ang mga panaad ni bag-o nga PNP Chief General Nicolas Torre III kagahapon. Siya ang formally installed na isip PNP Chief niya ang PNP 235,000 ni kakapulisan lukop nasod partner. Pero nakoy kuan ni partner kay di ba as pag-install gapon no. Kay remember katong pagdakop ba ni former President Duterte daghan ba galagot ani niya. Kay katong sa pagkuan lagi daghan di ay imong giihap na pa mga no figures pero if basihan nato sa kanang mga sa social media sentimento sa mga katawhan partner mo nabi kalagot syempre katong mga supporters ni former President Duterte. Nga ini kalagot kay but as a kuan lang sad siguro ni follow lang sad siya sa order sa iyahang kuan sa iyang master. So kung naa kay kalagot siguro ayaw i-direct ngadto sa Sundao kay ni follow ra na siya sa iyahang amo. So adto siyang amo ka dapat masuko and ganung masuko man sad kung gibuhat sa niya iyang trabaho partner. Na magdako lang mo partner sa iyang pag-lead, sa iyang paglingkod ba. Kay kani siya partner si General Torre, kung ano siya colorful ni ang iyang background kay colorful mabulokon. Muning usahay ni naka-earn ni siya og
ambot kung unsa iyang na-earn, pwede praise, pwede commendation, but at the same time naka-earn sad ni siya og kining mga enemies sad siguro nga especially sa mga Duterte supporters kay kato imong giingon at the time nga giaresto si former President Rodrigo Duterte, siya may nag-lead dito sa katong pag-execute sa plano about sa pagsikop ni President Duterte, pagpada niya dito sa The Hague sa Netherlands. Nya panahon ni Kibuloy, pag-aresto sa ni Kibuloy dito sa Davao City, kanisa si Torre nya karon nagahapon nigawas nga balita nga usa sa iyang mga prioridad isip bag-o nga PNP chief na kini mga fugitive sa Manila ni Attorney Harry Roque o katong Bureau of Corrections chief nga nagtago-tago sad karon nga may kalabutan or kalambigitan matud pa sa pagpatay sa usa ka middleman atong kaso ni Percy katong something Percy. So aton tan-awon partner no kung unsa say labok ani atong bag-ong PNP chief ug maka-feel bagyod og kuan klaro nindot nga kabag-uhan. Kung mapalapit bagod sa katawan ang serbisyo partner. Kana nya natas laing balita partner mo gatong sa may laing balita diha. Dapat tay pilaman 7 minutes. Wow, nagihap. Bitaw katong kuan partner sa balita gaya ni Sir Gian bato nga nanay mga confirmed cases but gani sa the Freeman partner ang Central Visayas daw naka-record og 7 ka confirmed cases since 2024 with 1 fatality reported in Talisay City. Mao nang giingon ni Regional Director Dr. Joshua Brillantes apan giklaro to niya partner nga ang hinungdan sa kamatayon sa katong usa ka case dito sa Talisay City dili to tungod sa monkeypox but due to kanang na siya mga underlying illnesses. And ang katong remaining nga 6 partner kay gikan daw ni sa Cebu City, Cebu Province, Talisay, Mandawi City and Lapu-Lapu City. Unya siya ko ning Lapu-Lapu City partner nganong naa ni case kaya pag follow up na mo last week wala man toy kanang confirmed ay basig latest ni ha kay katong last na mo na tulo last year but wala negative sila and natoy gi-monitor pag May second week gikuhaan siya og kanang sample so basig kani mao ni ang result na ni siguro or possibly sad nga ang pag-capture sa data partner kay for example taga Lapu-Lapu City ka pero dito ka nagpa-hospital sa lain nga LGU like Cebu City so wala na capture sa Lapu-Lapu City LGU mismo ang katong nga kaso so mao nang dito na ni pakita sa DOH-7 nga data. Could be ana. Pero unsa pay mga latest developments nga importante partner mahibaw-an sa publiko kabahin aning MPOX. Ang kuan lang ani partner nga dili gid one thing gid no dili gid ang nga ikapanik ni partner kay dili lagi ni airborne nga virus unlike COVID na trauma naman jud taning COVID-19 lagi ay nga. Lagi basta maghisgot tatag virus murag ato da yung point of reference kato da yung COVID nga agoy magmask na dayon ta. Pero just because dili siya dili siya airborne, dili siya highly transmissible, but still ikaw nga for example membro sa pamilya or close contacts dapat magmatngon ng gihapon ka. So kung ikaw sad do na kay mga signs and symptoms sa monkeypox, I think it now becomes your responsibility sad nga ayaw lang sad maybe self-isolation. Self-isolation na lang gid partner. And diri pod sa Cebu City there are 4 suspected cases nga currently naa sa hospital isolation partner. Magkuan ko ni partner ba na baka ni like unsa kay ni kuan sa hospital isolation no like unsa ni si hitsura ni dito sa hospital bagi lagi lahi ba pud ni sila just like sa una ba sa COVID-19 nga nagi-separate gid nga mga ward nga dili siya allowed kay so far wala man nakakita ang DOH sa need sa pag-establish mga dedicated lanes or dedicated wards para jud sa monkeypox. In fact nakoy kaila nga doktor nangutan ako kumusta di ang sitwasyon sa inyong hospital dok yun nga mingaw man wala pa man diri mga mpox cases so diliin anak ka severe ang kaso. Yes, dunay mga kaso pero nagpagawas sad og statement ang Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases kon PSMID in the form of unsa nga font kaning unsa may Comic Sans. Asay gibash po din taon sila kay Comic Sans daay na lang ay focus na sa content.
Ang content kini Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases partner. Ako lang ning isulti kay ang importante diri sa ilang statement partner no kay miingon sila kanang mga confirmed cases sa Mpox in the country karon all belong to the clade 2. I don't know unsa ning clade 2 pero ang clade 2 mura ni siya strain sa monkeypox clade 2. No case of clade 1B which is the more recent strain implicated in the 2024 outbreak in the Democratic Republic of Congo. Pasabot mga old cases pa ni nga nagtakod-takod, walay mga bag-o nga case nga katong sama sa katong ang strain niya kay clade 1B nga nakit-an niadtong 2024 dito sa Democratic Republic of Congo. So malipay ta ana kay okay ang mga mao gayto gi-report ganina Sir Gian, di ba? So far mga local transmissions ang wala history of going abroad. Bitaw. So mo na ang usap po datong kuanan ni partner kana laging sig-share sa Facebook sa mga social media kanang 2020 pa nga post ba katong mag-lockdown na unsa naggrabe man ninyong pangukay ka mga kugihan kay mo magkuan ha. Kugihan kayo mangukay sa mga old post 2020 ya 2025 na taron nakaya pa ninyong pangitagi unsa importante man jud kuno ang past partner. Oh my god. Ambot kung tinuod ba nako importante jud ang past. Wala ka dili past is past naman. Okay. Ang matod pa ang pinaka-predominant or pinaka-common nga mode of transmission aning Mpox is through skin-to-skin contact. So, skin-to-skin sa ato pa, magdaito lang inyo diha mga panit with persons infected with the virus or pwede sa sama sa kissing, sexual contact, hugging or panaghagakos or panaghalog. Nya pwede sad siya makaspread through respiratory droplets, mga laway from sick individuals, and transmission can also occur partner kung pananglitan na surfaces na ay lamisa diha nga maybe natud-an sa iyang laway or droplets or anything that carries his or the monkeypox virus. So inana siya dili siya airborne, meaning to say dili sige kog istorya diri nya dayon mo kalat sa room nya dayon mahanggap sa no dili siya inana dili it's not like COVID. Need siya mag physical contact partner no. Need siya physical contact partner. So mo na ginasa gingon ganina ni Mayor Garcia nga hygiene is very important good partner at tag mga public places mag-sanitize gud ta before ta molingkod sa mga lamisa nga atong gipanggamit. Kanang kuan na lang gyud. I think mao na jud na ang way nga para ma-prevent din nato labi na matutag mga public places partner and so kanang mga mo travel ta like mag-abot sa panimay maligo or something nga kanang ma-clean up ka ba tinuod partner actually hygiene is very important mo nag-ingon diri sa PSMID or sa Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases nga since makatakod man nga sakit kung ikaw do na kay mga lesions diha or mga samad-samad sa panit nga murag that appear to be signs of monkeypox, you have to unsa ni imuha na siyang i-cover with clean, I don't know how to pronounce it, gauze clean gauze nya avoid sa nimo ang skin to skin contact, dili nimo i-share imong mga personal nga butang with other individuals. Kung there is a rash, kung naa kay mo develop dihag mga skin rashes, consult with healthcare workers aron ma-properly assess on nimo nya. Ay lang jud panic kay matud pa sa akong kailang nga doktor nga kining wala kunoy mamatay ana usually ang imong hinungdan sa if ever magani naa murag naalan jud kay pre-existing na nga sakit comorbidity or pre-existing ailment or illness. Same na ka sa talisay, partner, no? Yes, pareha aton sa talisay. Kay mura rin siya ordinaryo ra sa mura siya kaning chicken pox. Hangga. Lagi na more na atong kuan partner nga musik gidayog help from kanang mga health centers or katong if dili ka comfortable dito sa mga health centers, pwede ra gid ka kanang mga private physicians. Basta mo lang na partner nga usap pod lagi na kinahanglan nato mo mangayog tabang partner kay di beta mga lisod ni mag self-diagnose bayata. So mao nang awhag sa atong mga city health officers sa nagkadayang mga probinsya o lungsod no og mga syudad nga pwede ra jud ta mangayog help sa ilahang buhatan kay mao man na ilang primary goal ang motabang sa katawhan nga with in line sa mga sakit-sakit. Na before ta manamilit partner or ato ang adto sa kuan giandam ni Tatay Dodo nga pulong ikinabuhi
formally gideclare na dahil sa Pag-asa ang onset of rainy season kagahapon. So it's officially the rainy season is here na gyud partner sa pagdaandam-andam na yung payong balik kay murag mag-uwan-uwan na ni i-cover nimo didto imong beat. Kaya mo sige ni Sir Gian ako. Unsa may Crystal, iposan na yung mga beach pics kay ting-uwan na. Grabe son. Sige-gigihan pa dai nimo de. Secret. Gahapon lang. Dili. Pero wala sorry super, wala na pa man. kay late man ang summer dire sa. Seryoso pa ako sa akong trabaho. Karon na ba so expect pag more Sir Gian ha. Pasensya na gyud Sir Gian kay murag mulungtad pa nihang to July kun iyahang mga until August. August na gyud ay grabe niya og kuan oy. Grabe iyahang reserba. Mga bahaw man to attorney. Bitaw. Legit man kato na filean mo katog leave. Di na to sick leave ha. Vacation leave jud to. Bitaw. So mo na to partner no, daghan kitag mga nahisgutan ganina sa bag-ong nilingkod nga PNP chief ug sa kato sa MPACS, and I hope kana lagi murag sa atong nahisgutan nga mag-achieve to ang 3 minutes og sa MPACS nga magpabilintang kanang magbinantay og dili lagi magpanic kay I guess mao jud ang na-feel sa kadaghanan. So wa naman tay sige. Sige na, partner. Gusto lang ko minira. Nagpanic sad siguro ang katawhan kay wala man sila information nga ma-relyan or wala sila information nga that could assuage or that could pacify them ba. So kung naay information diha nga moingon sila nga ayaw magpanic, sama anong karon o di okay dili na bi magpanic. Bitaw. I think mo lang pud na information drive lang gyud nga kanang i-keep sila pag-remind ba nga di gyud di siya nga ika-panic yun. Kay dugay ang usap pod ani party tungod kay dugay po ni pagawas og statement ang DOH kung nanabay confirmed cases diri sa Central Visayas. But kana we understand pod sa ilang nature of work nga kinahanglan pa pod na nila i-verify. Og mo na to wala tay igong oras partner ato ng paminawon ang giandam ni Tatay Dodong Nimsua nga pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalan ko. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan o misunod kami kanimo. Unsay among mapabot. Kini atong mabasa diha sa Mateo 19:27. Igsoon, unsa may nahimo nimong sakripisyo sa kinabuhi tungod sa imong pagtuon ni Hesus. Bisan sa atong pagkamakasasala, kita nakahimo sa sakripisyo sa ginagmay o dinagko ng mga pamagi. Pananglit, may usa ka butang nga imong paborito apan imong gihatag sa nagkinanglan nini. Dili ba kini usa ka sakripisyo? May mga tao nga buutan kayo ngadto sa mga pobre o manggihatagon kayo sa uban. Kini usa ka matang nga sakripisyo. Ang mga ginikanan, naghimog dako kayo sa sakripisyo alang sa ilang mga anak. Ingon man, may mga anak usab nga nagsakripisyo sa pagatiman sa ilang masakitong nga ginikanan. Ang tubag sa pangutana ni Pedro ngadto kang Hesus, kung siya atong mapaabot sa mga sakripisyo nga atong nabuhat, mao kini. Diya sa Galatia 6:9 nagingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, wabot ang panahon nga makani kita sa mga bunga nini. Maigsoon, okay ni ang pulong nga maghatag og giyak kanato nini karong adlaw. Magampo kita sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Nang itong Amahan, salamat kay imo kaming gitudloan nining maong kamaturan bahin sa pagsakripisyo. Dili sa iyon ang paghimo nini ug mabuhat lang namo kini pinagi sa imong grasya. Ang pagayon kanimo nga ihatag nimo kanamo kanang imong grasya. Amen. Sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko.
pagsulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat Philippine Airlines. Sa di pa ta manamilit di pa mag-greet di sa tay. Mag-greet na naman greet kay sa greet greet. diha. So aktong happy watching kang Ate Zen Ashley o kang Nanay Zenny diha sa Midillion. Nya salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa tong programa. Murag everyday gini sa mutan-aw partner. Ibong sa asa kuno Miss Malu bag-o lagi kuno kog kauban karon. Kay kuan. Proxy sa proxy. Ani si Ma'am Cristel Joy. Ati Win-Win, so happy viewing ninyo diha. Ikaw partner. Sa Midillion partner? Yes. Ako po di-greet akong papa nga nasa Midillion karon. Happy birthday pa and mag-suporta taro siya sa ako pod sa live o sa Picas station partner. Happy birthday og kanang good health lang always. Okay, happy birthday niya. Belated happy birthday pod sa kong tatay. Nag-celebrate niya tong Sunday. Belated happy birthday Tatay Amer niya. Pasalamat na tayo kay sabaan na taan ni. Daghang salamat Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa mong news manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug diri sa studio si Sir Ferdy. Daghang salamat usab sa iyong pagpakig-uban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Cristel Joy Felerca. Ako si Attorney John Destacamento. Ubani gihapon mi ninyong ugmang adlaw sa programang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.